supportive naman akong babae. Pero bakit yung respeto at yung pagmamahal na dapat yung asawa ko nagbibigay sa akin, hindi ko makuha. Yung mga time na parang manlid na po ako. Hindi ko na nakikita yung sitwasyon ng pamilya ko noon. Ang nakikita ko lang kung paano ako lumigaya. Kaya ka nagpapakasal sa simbahan kasi gusto mo kasama si Lord sa pagsasama. Pero habang dinadaanan na namin yung buhay mag-asawa, iniwanan na namin si Lord. Hindi naging madali para kay Suzette na harapin ang katotohanang unti-unting winawasak ng droga ang dating matamis na pagsasama nila ng kanyang asawa na si Marlon. Napasok ko yung droga dahil sa hirap. Napakabilis ng pera. Alam mo masama, pero yumaman ka lang. 1 week lang, kumikita ko ng 7K. Hindi ko na namalaya na dun sa droga, unti ako napapalayo sa pamilya ko. Sa loob ng 7 taon, tiniis ni Suzette ang paulit-ulit na pananakit ng asawa na minsay naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ilang times na sinabi sa akin niya na, hindi na ikaw si Marlon. Demonyo ka na. Talagang iba yung mukha niya. Yung dalawang kamay niya nakasakal sa leeg ko. Actually, hindi siya tumigil kasi naalala niya na asawa niya ako. Ang ginawa ko, lumaban talaga ako sa kanya. Itinawag ko siya sa awa ng Diyos na kapag nakawala ako sa kanya. Tuwing umaga, pagigising niya, hindi niya alam. Pumasa isip ko na, ako ba yun? Sinabi ko sa kanya na pagbaba ko na ako, sasabi ko sa hindi na kita sasaktan. Babawi ako. Lilipas na mga 1 week, 2 weeks, babalik na naman ako sa ganung sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, hindi pa rin magawang hiwalayan ni Suzette ang kanyang asawa. Kasi wala namang babae na magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin na sira yung marriage eh. So hindi ka naman gubuo ng pamilya para wasakin lang. Produkto rin ako ng Bible study ng kabataan. Ang tumatak sa akin na verse doon is yung Mark 10 verse 9 na ang pinagsama na Diyos hindi pwedeng paghiwalayin. Ang pray ko, Lord, bahala ka na. Iniyak ko talaga lahat. Gusto ko mabuo pamilya ko. Gusto ko yung asawa ko makabalik sa akin. Akala ko kasi yung pag hindi ka umiiyak, yun yung matapang. Pero mas matapang pala talaga yung marunong ka magpatawad. Patuloy na nanalig sa Diyos si Suzette na muling maaayos ang kanyang pamilya. Subalit, nasubok ang kanyang pananampalataya nang mahuli at makulong si Marlon dahil sa pagtutulak ng droga. Mayabang pa rin ang dating ko nung ako'y nasa loob. Hindi naman tumatagal, nasabi ko sa kanya, Lord, bakit nangyari sa akin to? Hindi pa pumasa isipin ko na yung mga ginawa ko sa lahat. Paano pa mabubuo yung pamilya namin, batas ang kalaban namin? Sabi ko, Lord, palayain mo asawa ko. Maglilingkod kami sa'yo. Ang mano sa isip ko, bakit hawak ba niya paa mo? Pwede ka naman magsimula ngayon habang nasa kulungan siya. Habang naging aktibo sa pagdalo ng mga Christian service si Suzette, unti-unti ring nalalapit sa Panginoon si Marlon nang makapakinig siya ng salita ng Diyos sa loob ng bilangguan. Unang-una kong hawak na Bible, pagbuklat ko, unang-una talaga siyang bumungad, yung John 3:16. Yun yung nagbigay sa akin ng buhay na makilala ko siya. Kinabukasan, ang turo naman, talagang parang ako na pinapataman, sabi, dahil sa Shabu, iniwan ka ng asawa mo. Nakaramdam ako ng takot, baka nga iwan ako ng asawa. Talagang nag-reflect sa akin, lahat ng ginawa ko kasalanan, sa asawa ko, sa anak ko, Lord, sabi ko sa kanya, suko na po ako. Unti-unting lumalim sa pananampalataya si Marlon. Dinulog niya sa Diyos ang kanyang paglaya at muling pagkabuo ng kanyang pamilya na sinimulan niya sa paghingi ng tawad. Lahat naman tayo may pagkakasala sa Diyos eh. So, paano ka patatawarin kung di ka marunong magpatawad? Hindi lang yung siya yung binigyan ko ng chance. Binigyan ko rin ng chance yung sarili ko at yung anak ko. Nakita ko pa rin yung pagsuporta niya sa akin. Nandun talaga yun yung pag-restore ng Panginoon para makita nila na yung pagbabago. Hindi lang talaga sa side ng family ko, pati sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, nakita na nila yung pagbabago. Isang himala ang naranasan ng mag-asawa nang makalaya si Marlon. Sa dami ng tao, isa ka sa kahabagan ng Panginoon,
Ahunin ka sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. Yung hirap na hindi mo kayang baguhin. Tapos ang Diyos, parang isang iglap lang. Nalis niya lahat ng bisyo. Sabay-sabay nalis yun eh. Ang Diyos ang nagbago sa kanya. Sa muling pagkakabuo ng kanilang pamilya, nagkakaisa sila sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa mga bata at mga bilanggo. Yung kaligtasan at yung kaligayahan na binigay sa'yo ng Panginoon, huwag mo angkinin lang yan. Ipasa mo para meron pang mahikaya. Masarap pala kapag nasa Panginoon. Alam mo, kulang ka kapag hindi ka nakapag-share ng kabutihan ng Diyos. Regalo rin sa mag-asawa ang pagdating ng kanilang bagong anghel na nakapagbigay ng higit na kasiyahan sa kanila. Yung tiwala, yung pagmamahal, binalik niya. Nawala na yung dati. Ngayon lahat binalik ng Diyos yan. Mabuti na siya asawa. Mabuting ama. Ito yung Diyos na nagbabagong buhay, nagre-resta ng pamilya. Hindi ka niya bibiguin. Talagang handa ka niyang tulungan ano man yung sitwasyon mo sa buhay mo. What an awesome story. Looking at the life of Suzette and Marlon, Suzette decided in her heart that no matter what, in spite of the beatings, in spite of the abuse, in spite of the drugs, she will forgive Marlon. And while Marlon was in prison, the Lord was working in his heart to prepare both of them so that when he is released, both of them are ready to receive one another. Only God can orchestrate such events in one's life, especially kung tayo ay submitted po sa kanyang will. Salamat Marlon and Suzette for boldly sharing your inspiring testimony. Truly, God's love is unconditional. He forgives our past mistakes, our failures, our wrong decisions. He hears us when we call out to Him and gives us the grace to start again. Gusto nyo ba ng bagong panimula? Buhay na ganap at maayos ang patutunguhan? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Follow Jesus and your new life can begin right here, right now. Just join me in this prayer. Just say, Lord Jesus, I come to you. I am so desperate for your love, for your unconditional love. Lord, I need your forgiveness for all my sins, for all my rebellious ways. So right now, Lord, I humble myself. I come to you and I ask you to forgive me. I ask you, Lord, to wipe away all the sins that I have committed. And Lord, I promise right here, right now, that I will serve you all the days of my life as I now receive you and invite you, Jesus, to come into my heart, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will give me life anew and a purpose for living for you. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for saving me. And thank you for securing for me the greatest gift of all, the gift of eternal life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today.
Dahil sa isang pagkakamali, nasira ang magandang samahan ng mga magulang ni Jemuel. Di kalaunay, nauwi ito sa hiwalayan na naging sanhi ng pagkasira at pagkawatak-watak ng kanilang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Jemuel, ano ginagawa mo dyan? Alika nga rito. Subalit, matinding pagdidisiplina ang kanyang naranasan. Ayun, Nay! Ano naman ang ginawa mo, ha? Alika, sisilip kita ng sako. Naalala ko po nung ako'y bata pa, sinilid po ako sa sako. Tapos tinalian po yung sako. Tapos tinatakot-takot ako. Ganun ka pait yung aking nararanasan nung kapanahonan noon. Ang kalupitan na kanyang naranasan ay nagtulak sa kanya na magrebelde at maglayas. Marami po ako naging mga kaibigan ng mga adik-adik, mga sugarol, klase-klaseng tao ang nasasalamuha ko. Hanggang sa kung ano yung mga kaibigan ko, yung mga ginagawa nila, ginagawa ko rin. Napasama rin siya sa mga rambol ng kabataan kung saan isa sa kanilang nabugbog ay lubhang napuruhan. Bali-balita nung kinabukasan na yung aming binugbog daw is critical. Jibuel! At isa pang balita ang sa kanya'y tumambad. Ako yung napagbintangan doon na meron daw akong pinatay doon sa tulay. Pinaghahanap ka ng mga pulis ngayon. Pero hindi ako gumawa no. Napagbintangan lang ako dahil yung tsinelas ko naiwan daw doon sa tulay. Kasi yung time na yon, yung kaibigan ko, hiniram yung tsinelas ko. Kailangan mo ng malis. Pre, maraming salamat ha. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa auntie ko na pumunta ako ng Maynila. Lumuwas siya patungong Maynila para magtago mula sa mga otoridad. Nung nagpunta ako ng Maynila, lalong gumulo po yung buhay ko doon. Una, nagtrabaho muna ako sa construction. Tapos nung nagkapera ako, syempre binata, nag-aroon ako ng mga kaibigan ng mga drug pusher. Hanggang sa bumalik uli yung pagiging addict ko noon. Hindi lang ako nakontento noon, kundi bumibili pa ako sa kanila ng shabu at nagbibinta ako noon. Halos mawala siya sa kanyang katinuan dahil sa patuloy na paggamit ng droga. Ito ang nagtulak sa kanya para manalangin. Ang nasabi ko po, Lord, bago man lang masira yung buhay ko, ay bago man lang ako mabaliw, makapangasawa muna ako, Panginoon. Nung lumipas marahil yung 1 taon, nakilala ko po yung misis ko. Taong 2000 nang sila ay ikasal ni Bernadette, ang babaeng sagot sa kanyang panalangin. Ngayon pumunta ko kami dito sa Lawag, dito kami nag-aalaga ng baboy. Pero hindi ko po alam na yun na pala ang plano sa akin ng Panginoon. Isang kakilala ang nagyaya kay Jemuel na dumalo sa isang Kristiyanong gawain. Sinamahan ko siya dahil nung kapanahonan din noon, talagang salat kami noon. Kaya ko lang siya sinamahan dahil gusto kong mangutang sa kanya ng pera. Nagulat na lang ako na masaya sila nag-ano doon, masaya sila nagpupuri doon. Sa tagpong iyon, isang pagsubok naman ang dumating sa kanilang mag-asawa. Nagkasakit naman po yung misis ko noon. Nagkasakit ng TB sa buto. Kalahati po ng kanyang katawan ay hindi niya na maigagalaw. One day, nagising na lang po ako na hindi ko na maihakbang yung mga paa ko. Sinubukan kong gumabay para akong bata na gumagabay. Talagang hindi ko siya maihakbang. Hindi ko alam kung bakit. Kasabay ng kanyang pagkakasakit ay ang pagbubuntis niya rin sa kanilang ikalawang anak. Humiling po ako sa Panginoon na palakarin niya ako. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko po ng himala. Ang tagpong ito ang nag-udyok kay Jemuel na lumapit sa Panginoon. Hinanap ko po yung church sa pinupuntahan namin. Nung nag-altar call po yung aming senior pastor, lumapit po ako. Sabi niya kasi kung sino yung mga may prayer request ay lumapit. Ang prayer request ko ay makalakad siya at saka makapanganak siya ng normal. Naging daan ito para maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Gabi-gabi pag nasa bahay, nagbabasa ako ng Biblia at nananalangin. Naalala ko nung nakikipag-covenant ako sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, kapag nakapanganak ng normal yung misis ko, tigil ko na po yung aking paninigarilyo at saka yung aking pagsusugal. Lumipas ang ilang araw at isang himala ang kanyang nasaksihan.
Tumawag yung kapatid na misis ko. Sabi niya, Kuya Jim, si ate nanganak, normal. Kaya sabi ko, praise the Lord, totoo talaga ang Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon ay nanalangin si Jemuel para sa isa pang himala. Lord, isa na lang Panginoon, nangingi ko sa iyo. Palakarin mo po yung misis ko at tigil ko na yung pag-iinom ko. Kung kinakailangan, magpastor ako Panginoon. At hindi sila binigo ng Panginoon dahil muling nakalakad si Bernadette. Siyempre, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon ko nalaman na talagang totoo ang Panginoon, na talagang siya ay naghihimala. Bilang pasasalamat niya sa Panginoon, nagpagamit siya ng buong puso sa gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. At kahit mapait ang kanyang karanasan sa nakaraan, mas pinili niya pa rin gawin ang magpatawad at magmahal. Sa nanay ko, sa tatay ko, Titing, wala po akong galit sa kanila. Hanggang ngayon, panalangin ko sa Panginoon na magkita kami ng nanay ko eh. Ay kung sakaling nanonood yung nanay ko, sasabihin ko sa kanya, Nay, kahit ganun po yung nangyari sa amin, sa ating pamilya, Nay, hindi pa rin nababawasan yung pagmamahal namin sa iyo. Tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Yung nagbibigay aral sa akin, yung pag-ibig lang eh. Kaya ngayon, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya hari sa buhay ko, kundi siya yung tatay ko. Two of God's amazing miracles in the life of Jemuel and Bernadette. Si Jemuel, binago ng Panginoon, nawala lahat ng kanyang bisyo, and he became a new creation. And Bernadette is a recipient of God's amazing miracle. Nawala po yung cancer niya sa bones, yung pagkaroon ng TB of the bones. God indeed is a God who answers prayers. Our God is a God of miracles, my friend. He straightens out our messed up lives. He heals all our diseases. He mends our broken hearts. Kung kaya ni Jesus na ayusin ang buhay ni Jemuel at Bernadette, kaya niyang pagandahin at pagpalain ang buhay mo, my friend. And right this moment, I want to pray for you. Those that are struggling, those that are having problems, those that are sick, perhaps you received a word from your doctor and you're terminally ill. With God, all things are possible. In the book of Isaiah, it describes that Jesus bore the lashing on his back so that today we can have our healing. We will stand on God's word as we pray for you. Whatever your need is, our God is able to answer and meet that need. Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray for all those watching this very moment. Lord, you see the people's lives. You see their situation. You know the sickness and the struggles that they are in this very moment. Lord, you died and paid for every single one of them in full. You bore the stripes on your back. That's why we can declare, by your wounds, they are now healed. Receive your healing, total, complete, and full, in the name of the most powerful name of all, the name of Jesus. Even right now, Jesus is healing someone from bone cancer. Receive your healing, kapatid. Even this very moment, the Lord is restoring the full functions of your kidneys. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone suffering from stomach ulcers, the Lord is drying up your ulcers this very moment. Someone who is having difficulty breathing, you're experiencing so often shortness of breath, the Lord is healing. He is totally revitalizing your lungs and your respiratory system. Receive your healing in the name of Jesus. Someone the Lord is healing from a severe leg injury. You have hurt your right leg, you're in an accident, and the Lord is restoring the full function of your leg. In fact, you're able to move it freely without pain. Receive your healing in the name of Jesus. Someone who is suffering from insomnia. At night, you cannot seem to sleep well or sleep straight. The Lord is delivering you from that condition, my friend. Receive your healing in Jesus' name. Amen and amen. You know, God's love is unconditional.
Even when you fail or fall, Jesus will be there to save you and lift you up. Let's see that in the life of Joshua Caranto right after these messages. A prayer, a phone call, a bag of relief supplies can spark change in the lives of many. Take part in this transformation. For your donation of 500 pesos to CBN Asia, you'll receive exclusive audio streaming access to Pat Robertson's Putting On the Armor of God. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Become a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Bagamat binibigay ang pangangailangan ng pamilya, hindi nararamdaman ni Joshua ang pagmamahal ng ama. Wala akong magandang relationship sa father ko. Kasi ang lagi kong naririnig sa kanya, bugok kami, tamad kami, yun yung lagi kong naririnig. Never niya akong hinawakan, tinapik, never niya akong sinabihan ng mahal kita. Pinunan ng ina ni Joshua ang pagkukulang ng kanilang ama. Pinuno silang magkakapatid ng pagmamahal at pag-aaruga. Tinuturuan din silang magdasal at magbasa ng Biblia. Mga anak, paalam na kayo sa tatay niyo. Oh, ipapakabait kayo ha? Habang kami ay lumalaki, na laging natatagpuan ni Mama na merong ibang babae si Papa. Tagal mo naman ha, hindi na pa ako. Wala kami masasabi na kaya mo yan, Ma, hindi pa namin alam yun. Actually, na nandyan ang Lord, hindi pa namin alam yun. Isang bagay lang na nagawa namin bilang magkakapatid is to be with her sa time na nasasaktan siya. Naparamdam namin na mahal namin siya. Alam ko bago tayo ikasal, meron ka ng iba. Meron? Bakit? May napatunayan. Bunga noon, madalas nakikita ni Joshua at kanyang mga kapatid na nag-aaway ang kanyang mga magulang. Sige, patunayan mo. O pwes, patunayan mo. Dahil sa ganong sitwasyon, nagdesisyon ang ina ni Joshua na hiwalayan na ang kanilang ama at isama silang magkakapatid. Hirap man sa buhay, hindi naman ito naging hadlang para sa kanilang ina na itaguyod silang magkakapatid ng maayos. Naging daan din ito para mas tumibay pa ang kanilang magandang relasyon sa isa't isa at sa Diyos. Malaking impluwensya ang kanyang ina at kuya para lumaking may takot sa Diyos si Joshua. Nakikita ko na sa kanila na nandito sila sa church. And my mom, matagal na siyang intercessor talaga dito sa simbahan. Nakikita ko sa kanila paano sila naglilingkod. And nagkaroon ako ng desire. I want to be like them. Nakakilala si Joshua sa Panginoon at mula noon ay naging bahagi siya ng worship team sa kanilang simbahan. Aktibo rin siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan na naging daan upang siya'y maging isang youth pastor. Subalit, nasubok ang pananampalataya ni Joshua at ng kanyang girlfriend noon na kasamahan niya rin sa simbahan. Kaming dalawa lang nun sa bahay nila eh. Kasi punta ako sa bahay nila. Kaming dalawa lang. So, we fell into sin. Sobrang dumi ko. Sobrang hindi ko matanggap yung sarili ko.
Umalis patungong Kuwait ang kasintahan ni Joshua bilang nurse. Inakala niyang sa pag-alis nito, maghihilom ang sugat, subalit. Lumipas ang ilang buwan, nagtataka si Joshua na hindi siya nakatatanggap ng anumang mensahe o tawag mula sa kanyang kasintahan. Nakita ko yung picture niya. Nag-post yung isang friend niya na nandun siya, nakasama yung ka-relationship niya. Nasaktan ako. Sabi ko sa kanya, bakit ganito? Naninira ka ng relasyon eh. Tapos bigla siyang tumawag sa akin, yung girlfriend ko na. E di sinagot ko. Ang sabi niya sa akin, you just lost me there. We're done. She hung up the phone, then wala na. Hindi lubos maisip ni Joshua kung bakit siya pinagpalit ng kasintahan sa isang tibo. Na parang sinabi ko, sino ba ako? Nakalimutan ko kung sino ako sa harap ng Panginoon. Nakalimutan ko na mahalaga ako sa harapan ng Panginoon. Nakalimutan ko na anak ako ng Diyos. Ang pumasok lang sa akin, wala akong kwenta. Nadurog man ang puso niya sa sinapit na kabiguan, hindi naman siya pinabayaan ng mga taong malalapit sa kanya sa simbahan at sumailalim siya sa isang restoration program sa loob ng 6 na buwan. Nag-undergo ko ng restoration, na-realize ko kung gaano ako kahalaga, kung gaano ako kamahal ng Diyos, kung gaano ako kamahal ng mga tao sa paligid ko, kung gaano ako kamahal ng pamilya ko. Hindi lang siya yung nagmahal sa akin. Bumalik yung pagmamahal ko sa Panginoon. Bumalik yung uhaw, yung longing na, Lord, mahal mo ako. Kasi for a long time, hindi ko pala minahal talaga ang Diyos. Pero nandyan lang ang Lord, nag-aantay. Nabigo man sa unang karelasyon, nagkaroon ng bagong kabanata ang kanyang buhay nang makilala ang babaeng inilaan sa kanya ng Diyos. Noong February 2018 ay ikinasal siya kay Girlie. So ako, very blessed ako to have Joshua as my husband kasi sobrang ganda ng heart niya eh. Nagpatuloy si Joshua sa paglilingkod niya sa Diyos. Nakapunta siya sa iba't ibang bansa upang mag-worship lead na katuparan sa pangako ng Panginoon sa buhay niya. Kasabay nito ay natutunan din niyang patawarin ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa akin nung time na yun. Sabi niya, anak, patawad. Iyak ako ng iyak sa kanya. Sabi ko, Pa, sorry. I'm so sorry. Sabi ko, I'm so sorry. Nakap ko siya. Doon ako na bunutan ng tinik. Sabi ko, tagal kong hindi nasabi sa tatay ko na mahal ko siya. Pinagpapasalamat ko sa kanya yung grace niya sa akin. Sobrang yung grace ng God. His grace is sufficient sa atin. Obey your parents. Honor your leaders. Honor the decisions of your leaders. Ang Lord nagbigay sa atin ng leaders and parents para maging covering natin. Sila yung gagabay, sila yung magiging covering natin. And we must learn to obey them and honor them. Our God is a God of second chance. And not just second, but even third, fourth, fifth. Walang sawa siyang magbibigay ng chances sa atin. Ang hinihintay lang niya, magpakumbaba tayo. Humingi ng tawad, aminin na hindi natin kayang ayusin ang ating buhay. Jesus Christ will be there to forgive us, restore us, give us a brand new start. Here are the words of the Apostle Paul, former persecutor of Christians who became a passionate evangelist and missionary. I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Philippians 3:13. God bless you and fill you with His unconditional love. See you all again next week.